Amen. No, so karon tag naa kailangan atay special number atong tawagon paliwag ang son. Amen. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessing, and He gives them o'er and on. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, gold and grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He's my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I'll be. Oh, how could I His friend deny when He's so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night. He's my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I'll trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend. Amen. Salamat sa special number no. Karon kita na po'y manganta. Atong applyan itong songbook sa page 100. Page 174 ang labing maayo buhata. Page 174. Everyone sing. Siya nagkalunta nagaingon, ang imo mata na nihatag mo, dili tungod sa tao magbuhatag, kundi sa Ginoo si Jesus. Buhat mo panalangin niya, ang labing maayong buhata,
So, mayong gabi natong Amen. tanan. Salamat sa Ginoo nung laing tuig iyahang hatag sa itong kinabuhi. Salamat kayo sa inyong prayer, sa inyong mga greetings. Salamat kayo sa grasya sa Dios nga iyahang, you know what, every day is a blessing from God. Amen. Dili lang kay mag-birthday ta, blessing na sa Ginoo every day sa blessing from God. Muna nga pasalamatan nato kanunay ang Dios. No, salamat kayo sa inyong uban namo kanunay sa inyong pag-ampo. Salamat ming sa grasyas Ginoo nakapadayon ta, no. Uban ingon sila nga padayon ka na sila nga dako man kay na sila gabangan. Now timan dako ta gabangan pero mas dako man atong Ginoo. Amen. God can do anything. No, salig lang ta niya kay mga katawhan sa Israel gibuhi ganis Ginoo pila to sila ka milyon. Kita na noon nga gamay ra kay natong problema, no? So karong gabi atong mensahe, the kind of prayers we ought to ask God, no? Mga klase nga pagampo nga angayan natong pangayoon sa Dios kay atong mensahe atong basahon palihog, no? So I hope you are with me sa pagpaminaw karong kagabion, no? Ako lang hangyo, please concentrate to listen to the word of God, no? Tagaigad og pagtagad even karong mga panahon na importante kayong maminaw gyud ta sa pulong sa Dios, okay? So 2 Chronicles, okay ra ang atong kuan connection mura lagi ni kuan. 2 Chronicles chapter 7 and verse number 11, okay? 2 Chronicles chapter 7 and verse number 11. Akong basahon ingon ang pulong sa Dios hangtod sa verse number 15. Sundalang sa inyong mga mata. Thus Solomon furnished the house of the Lord and the king's house and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord, and in his own house he prosperously affected. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer. No? And said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Then sa verse number 13, and if I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Now, mine eyes shall be open, no, and mine ear attend unto the prayer that is made in this place. Okay, so mag-ampo ta Ginoo, salamat sa kagabion. Salamat Lord God sa imong dako nga kaayog kaluoy. Salamat amahan kay ikaw naguban ang kanunay. Salamat Ginoo nga bisan pa man Lord sa among imperfectness. Salamat Ginoo nga ikaw perfect, ikaw ang mong buhi nga Dios. Ikaw Ginoo ang tapos alagaron simbahon. I-bless among kagabion karon Lord. Imitay mong ubos nga lagad Ginoo makadala ko sa mensahe nga angayan nga ipadayag ang imong mga pulong sa matag usa. Lord, ang kagabion, trilo ako sa akong mga sala, imo akong takos. Kay we want to be blessed by thy word. Tugyan namong tanan, Lord, ang ngalan Ginoong Jesus. Amen. Pagkod mo now. Ato makita diri mga igala nga sa diha nga nahuman ni Solomon ang gipahimo sa balay sa Dios. This chapter was sa pagdedicate na nila sa balay sa Dios, no? Gani imong makita sa verse number 1, chapter 7 verse 1. Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. And the priest could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement, and worship and praise the Lord, saying, For He is good, for His mercy endureth forever. No? Then makita nato nga si Solomon nag-offer siya og grabe kayo nga offering. No, would you imagine 22,100 oxen, then 20,000 sheep. So grabe kayo to nga pagdidikar sa
sa balay sa Dios. Naghimo si Solomon nga gitagaan siya wisdom sa Dios nga himuon to nga mao nga balay sa Ginoo, no, katong makita nimo diha nga ang kayo ni naog gikan sa langit, no, usahay mangita pa tao, mangita patag milagro sa Ginoo, usahay mangita patag bunal sa Ginoo para maminaw ta, para mo bow down ta sa Dios, no, pagkakita nila sa kayo nga ninaog gikan sa langit ug sa diha nga ang balay gitabunan sa glory sa Dios, ang mga pari kaniadto dili sila kasulod sa balay tungod sa glory sa Ginoo. No, ako nagtuod ako kan ang clouds to nitabon sa balay sa Dios. Nadili sila kasulod sa mga nga balay. Ug nakita nila ang kalayo gikan sa langit mi-consume sa mga offering ug sacrifices. And you know what? Unsay nahitabo? They bow down. No? Usahay ana pata mo bow down ug nanay mga dagkong pangitabo sa tong kinabuhi. Usahay ana pata mo ila sa Dios ug naana ta sa tong dakong problema pero naa ganita sa atong kaharuhay. Makalimtan na to ang Ginoo. No? So this karong kagabion mga igala nga sa diha nga nakigistorya ang Dios ni Solomon, sa diha nga nahumana niya ang paghalad, nahumana niya ang pagdidikar sa balay sa Dios, ang Dios nagpakita niya. And then niingon ang nakigistorya ang Ginoo niya sa panahon sa kagabion. Ang atong mensahe diri sa verse number 14, niingon ang Ginoo, if my people, always remember, kita nga mga katawhan sa Dios, kita nga mga luwas, kita mo'y gi-identify sa Ginoo nga mga unsaman, mga tao sa Ginoo. Amen. No? Because ang Dios dili wala siya kaila sa mga taong dili luwas. Ang yang nailhan kita nga mga luwas, He named them one by one. Kaila siya natutanan. No? Walay gani niyo ng Bible ang atong mga ngalan gisulat na dito sa basahon sa kinabuhi. Amen. No, pagkanindot nga assurance gikan sa Dios. Diyon siya, if my people which are called by my name. So kita nga mga Kristohanon, we are identified with Jesus Christ. Amen. Salamat sa Ginoo nga ningon ang Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 9, dili ta mga katawhan kaniadto pero karon mga katawhan nata sa Dios. Wala ta maka-obtain og mercy but now have obtained mercy. Amen. Ikaluyan, imagine tag-iya ning kalibutan na siya may nagdahari sa tanan, siya may owner sa tanang butang. Ningon ang Bible naluoy siya nato. No? Nagluwas siya nato nga dili ta angay luwason. So ningon siya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Amen. No? Ay gusto sa Ginoo nga mo humble gyud ta. Gusto sa Ginoo nga mo luhod gyud ta, mo ampo gyud ta, din mo biya ta sa atong daotan nga kinabuhi. Amen. Mga kinabuhi nga walay ayo, mga kinabuhi nga naa ta sa atong garbuso, atong kinabuhi nga daw wa ta nagkinahanglan og Ginoo kay naa ta nanrabaho ta, nanginabuhi ta, nakakwarta ta, daw ato ng kusog. Timani dili na atong kusog gikan na sa Dios. Right. Everything is but a privilege, everything is but opportunity gikan sa Dios. Ayogin na ninyo kalimting nga kaning tanang butang gikan ni sa Ginoo. Ibin ang atong kusog gikan ni sa Dios. Ibin atong proteksyon sa atong mga paglakaw, atong proteksyon gikan na ning kagaw karon sa atong palibot. It is but from God. Amen. Ayogin na kalimting ninyo nga gikan na tanan sa Ginoo. That's why sa diha nga nagigistorya ang Ginoo ngadto ni King Solomon giingnan gani siya nga bisan ikaw. No, sa verse number 17 tanawa, and as for thee, if thou wilt walk before me as David thy father walked, and do according to all that I have commanded thee, and shalt observe my statutes and my judgment, then will I establish the throne of thy kingdom, according as I have covenanted with David thy father, saying, there shall not fail thee a man to be ruler in Israel. But naay kanang warning ang Dios, but if ye turn away and forsake my statute and my commandment which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them. Naay warning ang Dios. Ayaw yung biya nako. Ayaw yung biya sa ako ang pulong, no?
Kay kung mubiya ka sa kong pulong, dako kay kadaot mahitabo sa imuhang panimalay. Saging harian, and sadly, King Solomon tungod kay nasa usa ka libo nga mga naay 700 wives naay 3,000 ka concubines mo'y nakapalayo niya sa Dios. Ingon 300 concubines, 700 wives. Imagine. Ug tungod ingon na sa nindutang King Solomon na daghang kay babae siyang kinabuhi, nindot lagi pero tanawa unsay nahitabo mo'y nakapalayo niya sa Dios. Right. No? Ayaw gyud pilia ang nindot sa kalibutan kaysa Ginoo. Ayaw gyud ibaylo ang imong Dios sa nindot aning kalibutan. Dako kay nang kawaladon sa imong kinabuhi. Dako kay nang kawaladon sa imong panimalay. No, usahay baylo lang nato ang atong panimalay sa kanindot sa kalibutan. We should preserve our family. We should preserve our relationship with God. We should preserve our faithfulness in the church. No? Ayog yung ibaylo. Manini Kristohanon, ayog yung ibaylo ang imuhang faithfulness ngadto sa Ginoo sa mga temporaryo nga butang sa kalibutan. No? That's why karong kagabion, the kinds of prayer we ought to ask God. Number one, kay gipakita na mong gutas Ginoo nga kinahanglan mo humble ta, mo mangita ta sa iyahang naong ug mubiya ta sa atong wicked nga paagi. No? So tulo ka butang nga kinahanglan nga atong pangayoon sa Dios. Number one, let us pray for a humbled life. Amen. Muna ningon ang Dios, if my people shall humble themselves. Amen. When you say humble yourself, to humble ourselves, to me, it means to put ourselves in subjection to our God. Amen. Buti pa sa buto, guta na to nga ang Ginoo mo kontrolar sa atong kinabuhi. Sa kita may magkontrolar na to. Magbuot lang ta kanu sa taganaan mo simba. Lisod ganing kahimtang, dita mo simba. No? Naganitas kalisod panginabuhi, dili ta mo simba usay magbuotas Ginoo. Dahil na ba din tagingon nga kasabot naman ang Ginoo sa akong kahimtang ba? Pwede man ni kahibaw ang Ginoo nga naatas panginahanglan. Pero ang dili gusto si Ginoo, dili ta mo simba niya. Amen ba? Kay musimba ka niya, sunod adlaw na pakanon man kas Ginoo. Di pakaon gani kas Ginoo wa ka musimba. How much more nga musimba ka? How much more mangalagad ka? Because when you humble yourself, is you subject yourself, is you let God control your life. Gisubmitar nimo imong kaugalingon sa Ginoo, mayong ka Lord nara ko. Wala man ko'y mahimo sa akong kaugalingon. I am nothing without you. No? Usay man gud tungod kay naatay kwarta sa tong bulsa, naay kwarta sa tong pitaka, nindot tag trabaho, nindot tag panginabuhi, usahay ato lang duwa-duaan ang Ginoo sa tong pagsimba. That's right. Atong pagbasag Bible sa atong pagpray, mura lang taga duwa-duwa. Timan ni dili intaw ni duwa-duwa ang Kristohanon nga kinabuhi. No? Let us be serious in our Christian life because ang atong gidil diri is the owner of the universe. He is the Lord of Lords, the King of Kings. No one day natay husay dito niya. That's why karong kagabihon, let us pray for a humbled life. We let ourselves be subject unto God, no? Atong gitugot ang Dios nga mo'y mo kontrolar nato. Mo bitaw ningon ang Ginoo sa Luke chapter 6 and verse 46. Nanawa, Luke chapter 6 and verse number 46. Unsay giingon sa Ginoo, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Sige mong tawag na ko, Ginoo, Ginoo, dili ganin ninyo buhaton akong giingon. Many times kadungog tag mga wali sa pastor, many times kadungog tag mga preaching, many times kadungog tag mga online services, and many times wag yun na to buhata atong nadunggan. Right. Kinsay gasultihan na ang Ginoo? Ibo mo nagbahay ang Ginoo? Faithful kay kasimbahan, sige kag simba, kadungog kag pulong sa Ginoo, pirmi ka kadungog, sige kag amen. Pero gibuhat nimo. Amen ba? Right. Because yun ang Bible, let us not just be hearers only, but not a doer. Amen ba? Makikita mo amen?
Amen, amen. No, na bless gyud ko babara day kutob, wa gyud kasing-kasing. Importante ma-bless ta sa kasing-kasing para matandog ang atong kasing-kasing, mulihok ang atong unsaman, atong kinabuhi. Amen. Because naara na sa utok, daghang kay rason ang utok. Pero musud na sa imong kasing-kasing, ma-convicted ka sa pulong sa Dios, you will subject yourself ngadto sa Dios. Amen. Munang niingon sa 1 Peter chapter 5, look at your Bible, 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 and verse number 6. Unsay giingon sa pulong sa Dios? Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may what? Exalt you in due time. Amen. No, paubos lang, Ginoo. Giyay akong kinabuhi, Lord. Lord, naami sa kalisod karon, but yet mag-faithful ko sa simbahan. Amen. Lord, naami sa kaapiki karon, but yet di gyud ko mubiya nimo. Mubitaw ningon si ang Ginoo ni King Solomon, ayaw gyud biya nako og sa akong pulong, kay the moment ka mubiya ka og sa akong pulong, alahot gyud ka. Mula malawot atong kinabuhi mga igsoon ako diha sa Ginoo, because we departed from the word of God. Ayaw gyud biya, no? Kay siya King Solomon giwarningan sa ayaw gyud biya. Ayaw gyud biya, no? Ayaw gyud biya. That's why ingon ang Dios, if my people shall humble themselves, let God control your life. Let God be magnified sa inyo hang kinabuhi. Muna ningon ang Bible, submit yourself therefore to God. James chapter 4 verse 7. Look at your Bible. James chapter 4 and verse number 7. Ingon ang pulong sa Dios, submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Amen. Cleanse your hands, ye sinners. Purify your hearts, ye double-minded. Duol sa Ginoo ay palayo. Right. Ayaw palayo. Submit yourselves to God. Then, submit yourselves to your spiritual leader. Amen. Amen. Amen ba? Because ang pastor gihatag na sa Dios para sa simbahan. Para nimo nga mga magtotoo sa Dios. No? Wala na gihatag ang pastor para maghari-hari. Gihatag na ang pastor puro mugiya. Mutabang nimo spiritually. Mutabang nimo aron magpadayon ka. Mutabang nimo aron malig-on ka. Wala gihatag ang pastor para mahimo nimong kontra. Right. Amen ba? Ngano bagod na mga pastor, nana bagod na kabarumbado, wata na ng tawgas Ginoo. Wata na sila nagdugay des pagpangalagad sa Dios. Kung barumbado pa na ang mga pastor, Right. kung ingunana pa na kaisog ang mga pastor, you know what? Pastors have heart for the Lord. Amen. No? Siguro mga kinaiya niya, waka kauyon. Ngano sa day, ang pastor kauyon sa nimo, mao na imong kinaiya. Tao raman ta. But always remember, kanang pastor, hinatag na sa Dios para nimo. Amen. No? Muna ningon ang Bible, submit yourself to your spiritual leaders. Amen. Hebrews 13 and verse number 17. 13 and verse number 17. Ingon ang Bible, obey them that have the rule over you and submit yourselves. They watch for your souls. What do you mean for they watch for your money? Ang pastor magpaabot lagi na unsay maabot sa offering. Okay? Magpaabot lagi na unsay maabot sa offering. Kung kuwang na, mangitag paagi para mataplan na siya. Nga ang pastor napay pamilya niyang gibuhi. Napay ubang mga bayron nun, pero wag yun na mingon pastor, de gani ninyo matagbo akong pinginahanglan mo, undang yun ko. Wala. Na pastor sa una nga nadunggan ako storyang pastor Baladay, gingnan niyang congregation. Okay, mauni ako mga panginahanglan. 20,000 akong buwan nga kikinahanglan. Di gani ninyo mahatag karon sa offering, mo resign ko. Sadly kay ba mo ni-resign? Ni-resign kay nga naman, wa man kaabot ang offering. Dili na ingon ana mga igsoon. Amen. Ang buluhaton sa Ginoo gamito ng mga membro para mo supply sa ministry nga iya sa Dios. Kung tumingon ko ninyo, be faithful. No? Be faithful lang. No? Submit yourselves to your spiritual leader because your pastor watches for your soul.
Your pastor is watching for your sinful life. Amen. Kanang masalano na to nga kinabuhi, mabadlungan ta. Amen. Ayaw ka sukog, mabadlungan ka. That's right. Kay importante man ang badlungon ta. Kay kung dili ta badlungon, magpatuyang man ta sa tong kinabuhi o ginahinay, nagpalayo na ta sa Ginoo. That's right, man. That's why be teachable. Listen to the word of God. No? Listen to the man of God because your pastor wants to secure your life from danger. Amen. Kanang wali sa pastor, dili tanan ikaw giigo ana. Ang nakita sa pastor nga sala sa simbahan, mao na iyang walihan. Amen. Amen ba? The pastor does not hate the members. The pastor hates sin in the church. Amen. Muna timan ninyo. That's right. Kaya ang pastor, dili na sa gusto nga magkagubot ang simbahan tungod sa sala nga naa diha sa simbahan. Sadly, na mga tao nga badlungon gani sa pastor, ang pastor na sad-an. No? Ang pastor sad-an. Well, kami nga mga pastor, andaman mi ingon ana nga mga tao because there are kind of people in the church nga dili maminaw og pastor. Amen. Bisan nasa na sila mga to sa simbahan, nga mga kasimbahanan, the same person they will be. So kinahanglan nga para nga magdugay ka sa simbahan, ampo nga unsa man magpaubos ka kanunay. Amen. Sayo nahuna na to, kita'y pinakamaayo. Sayo nahuna na to, bright pata sa pastor. Unsa man as pastor, balik-balik man na iyang wali, oy. Mura magwa nagtuon. Siguro ka. Siguro ka. No? Mura bitaingon nga dili kanang mga butanga dili na ang ikapanghambog akong bana no. Hala grabe kay nagtuon gabiin nagbuntagay gyud siya tuon. Yang resulta garbo. Hey, paminaw ha. Dili gyud angayan sa buluhaton sa Dios kanang mga garbuso. Amen. That's right. Kanang mapahitason. Kanang tan-aw silang kaugalingon perti nilang ka bright. Amen ba? Right. Di good na gamiton sa Ginoo. Di good na magpadayon sila. Well, naay mga luwas tungod nila. Pero sa dako nga ministry sa Ginoo, di gina sila gamiton. Okay? Because God resisted the proud and give it grace to the Amen. humble. That's right. Amen. No? That's why pray for a humbled life. Paubos lang ta pirmi. Maminaw tag tambag sa pastor, maminaw tag preaching, maminaw tas pulong sa Ginoo. No, aron nga magpadayon ta diha sa buluhaton sa Dios. Magpadayon tas balay sa Ginoo. No? Magpadayon ta diha sa pagpangalagad sa Dios. Dili man gud ni pahambugay ang ministry mga higala, mga isuon ako diha sa Ginoo. Dili sa ni siya pahambugay nga may kay kamuwali, dili ni pahambugay nga may kay kamutudlog Sunday school, Right. dili ni pahambugay nga may kay kamukanta, Amen. dili ni pahambugay nga dato kay ka sa simbahan because pwede na tanan kuhaon sa Ginoo. That's right. Right. No? Ayaw yun panghambog. Never. Kato bitong ni istorya na mo ganina nangaon mi ingon dayon ang nagbuhat sa Titanic. Even God cannot sink this ship. Sa ibuhat sa Ginoo. Gamay ra kaayo nga iceberg, igo, lunod. No? Lunod. Ayaw gid ninyo pangantihi ang Dios. Kaysa yun nakita ipaubos Ginoo. Amen. Gamay lang ugat sa ato ang lawas. Minyoter na ka, may pinangalaga ka, Ginoo, Peter! Unsa ka? Ana, nanong ka mga lagad nga awahin na? The best mo ang kinabuhi, wano ni mo gihatag sa Ginoo. Amen ba? Pero may walahi mga higala. Amen? Wag ulahi kung humble lang ta. Amen. Amen. So the kind of prayer we ought to ask God is, let us pray for a humbled life. Then number 2, let us pray for holiness in our life. Amen. Muna ningon ang Ginoo, if my people shall humble themselves, pray and seek my face. Kaya ba kasi Moses, sa diha nga gipaadto siya sa Ginoo, sa diha nga nagpakita siya sa Mount Sinai, gingnan sa Ginoo si Moses, ang mga katawhan, kanang papuasa sila,
pakaliguwa sila before sila moatubang nako. Why? Because gusto sa Ginoo nga unsa man sa diha nga mangita ta sa iyang naong, we should be holy before God. Right. No? Ay paminaw lisod kay duol sa Ginoo natay daghang atraso sa Ginoo. That's right. Lisod ko kay duol sa Ginoo natay atraso sa Dios, because holiness means you are sanctified, you are separated for God. Tanawa na ko do, 1 Peter chapter 1 verse 15. No, pray for a humbled life, pray for holiness in life. 1 Peter chapter 1 verse 15. Unsay gingon sa Bible, but as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Unsa man lang in all manner of conversation, sa tanang matang sa atong kinabuhi kinahanglan balaan ta. Amen ba? Sa tanang matang sa atong kinabuhi in all manner of conversation. Conversation means atong pagkinabuhi. Let us be holy, because he which called us is holy. Amen. Magbalaan ta the way we talk. No? Kanang atong inistoryaan, magbantay ta. Say, may kita manaot sa uban. Even sa mga lagads Ginoo, may kita manaot. Magbantay ta, amen? The way we walk. No? The way we dress. Kinahanglan makit-an ta sa Ginoo nga dili ta dulumtanan. Amen. Timan niha, nakoy makita nung sahay nga mag-short, magkarsonis. Paminaw ha, dili ako'y kontra ninyo. Moingon lang ko, luya na niya. Luya na niya. No? Luya na niya. Nindot kayo badlungon, but dili, ang ako nga, muwali lang ko. No? Muwali lang ko. Pero moingon dyan ko, luya na niya. Luya gyud. No? Luya gyud. Because we should be holy in all manner of conversation. Amen. In the way we talk, the way we walk, the way we dress, the way we work every day. Kinahanglan bantayan nato ang atong mga kinabuhi. Kaya ang atong Dios balaan. Amen. Ang atong Dios siluso. Amen ba? Di siya gusto gugaw, gusto siya limpyo. No? Gusto siya limpyo. Muna niyon ang Bible, in all manner of conversation. So kung siguro muna ako, di ko mingog sorry. Nga naman, because I want everybody to be blessed, to be right with God. Amen. Well, kung dili ka musunod sa pastor, dili na akong problema na nimo sa relasyon sa Ginoo. Amen. Oh, timani gani sa tanang wali nako. Sa tanan natong gitunan sa pulong sa Dios, di gani ka musunod aning mga butanga, dili. Timani pinangga ta mo diha sa Ginoo, mga membro sa simbahan. Pero dili man ako'y Ginoo. Nag-relay ra ko sa mensahe sa Ginoo. Amen. Kung dili ka mutuman sa Ginoo, imo nang problema sa imong relasyon sa Dios, basta giwarningan ta ka. Giwarningan ta ka. Because we should pray for holiness in life. Amen ba? Oh, kinahanglan magmabinan tayo ta. 1 Thessalonians chapter 4. Look at your Bible. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Verse 4. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God, that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because the Lord is the avenger of all such, as we have also forewarned you and testified. For God hath not called us unto uncleanness, but unto what? Holiness. Ako iguro yung warning ninyo, ayaw ni buhata. Pag tinarong diya sa Ginoo, buhata unsay maayo para sa Ginoo, dili ka imo ng responsibilidad ngadto sa Dios. Amen. No? As your pastor, I am here to warn you. No, nga atong Ginoo mauni ang atong Dios. Di nato ni kabinuangan ang atong Ginoo. Di ni nato kaduaan ang atong Dios.
Ayaw gyud gingon, ayaw gyud sigig sulti si mong kaugalingon kasabot ra lagi ang Ginoo. Kay mismo ikaw kay bawo ka nga kanang mga butanga dili ka ngay ang Ginoo. Kinahanglan magbantay ta. Amen ba? Amen. No, kinahanglan. Then we should walk as children of light, kahayag. Because ang kahayag mga higala nagmanifest na siya nga tinarong ang atong kinabuhi. Amen. Because ang tao nga wa nagtinarong always walks in darkness. Pirmig maglakaw sa ngit-ngit, magtago-tago kanunay. No? Muna'y gitawag nga hypocrisy in the first order. Hinipokrito. May kayo sa tubangan pero sa luyo di ay naaday gitaguan nga dili maayo sa ilang kinabuhi. Right. Di man ni makatago ka sa tao but you can never hide from God. Amen. Di ka katago sa Dios. Una niyo ng Bible, walk as children of light. No? Ayaw join sa darkness because naana ka sa kahayag. Amen? Naana tas kahayag. Ephesians chapter 5 verse 7. Look at your Bible. Ephesians chapter 5 verse 7. Be not ye therefore partakers with them, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit in all goodness, righteousness, and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with unfruitful work of darkness, but rather what? Reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that make manifest is light, kahayag. Amen. Kaya taong naa sa kahayag, wa gyud na siya gitago sa iyang kaugalingon. Amen. Amen. Pero kanang nagtago-tago, timan one day i-reveal na sa Ginoo. Manang di ko mag-wonder na yung mga wa sa simbahan. Dili ay paminaw ha, di gyud ko moingon nimo nga pawa diri simbahan. Buko kauyon nimo, buko kuyon si mong naong pawa diri. No? Maskin magsukol-sukol pa nga ako, pabilin lang dahil simbahan. Ito pagbantay lang, kay papawaon na yung kas Ginoo. That's right. No? Nga naman, sige ka lampasos wali. Hangtod nga mong paubos kasi mong kaugalingon. Pero makig-away ka sa pastor, timan dili ra ba labanan sa of course, kung nang pastor sa iyo, muna ingon dito nga, Ampos, Ginoo Lord, akong pastor ba, grabe kay muwali, papawaa ra gud na sa simbahan. Parang natugkin sa itubagon sa Ginoo. Amen ba? Muna nga, paminaw pag-ayo ha, mag-ampot ta, nga ngatong kinabuhi, balaan, magpaubos ta. Muna ningon ang Ginoo, if my people shall humble themselves and pray and seek my face. Kaya timan ni atong gialagad, atong gipahimuutan sa atong kinabuhi, di man ang pastor, Amen. ang Ginoo man. Right. Amen ba? Ang Diyos, bisa nasa ka, you can never find a perfect pastor. That's right. Siguro muwali na siya, eloquent kayo, siguro muwali na siya, pagkanindutan niya tanawon, puyo siyang balay. Di ba mayroon ka, di man day perfecto akong pastor? Amen ba? Di man day perfecto akong pastor? Usahay, dako kay tingog, dako kay baba, mga saba. Di man day perfecto akong pastor? Amen ba? O dili. May mga pastor mamalikas tungod sa iyahang kasuko. There's no such thing as a perfect pastor. There's no such thing as a perfect church. Amen. Ayaw na ninyo pangitaan, inyong pangitaon nga, inyong kinabuhi, mauyon sa Ginoo. Amen. That's right. Amen ba? Mauyon sa Dios. Yeah. Kaya na ka i-bless sa Ginoo. Amen. Nabitaingon ako ba nga, pastor, wa naman ko nagkaunswali, pastor? Siyang ingnan nga, mo ba? Ano man ma'am, basta kay wa na lang ko nagkaon, pastor? Wa na lang ko na-bless? Siyang ingnan ma'am, susiha sa imong kagalingon. Base na layo na kasi Ginoo. No? Kaya ang mga mensahe sa pulong sa Dios, pagkanindutan ng mga mensahe sa pulong sa Ginoo. Amen. That's right. Amen ba? Nyag maigo ka, masakitan ka, pasalamati ang Ginoo. Buti pasabot, nakigistorya ang Dios nimo. Amen. That's right. Wala siya giaway ka sa pastor, wala ikaw ray puntirya sa pastor. Ngano god magtuon na gyud ang pastor para nimo?
Dili na kay kung ang pastor mao na yang kinaya nga magtuon lang siya para nimo, at dili na siya spiritual, di na siya mabless bisan sa iyang wali. Ngano kung magtuon ko para lang anang usa ka tawo? Ako lang yung usik-usikan akong Domingo para mag-uol ko? Hey, paminaw ha, I want everybody to be blessed. Amen. Amen ba? Amen. Gusto ko nga manguli tang malipayon ta. That's why, be right with God. Amen ba? Amen. Pagtarong diya sa Ginoo. Because ingon ang Bible, be ye holy, for I am holy. Muna, ingon ang Ginoo dito ni Solomon, if my people shall humble themselves, pray and seek my face. Mangita ganitas naong sa Ginoo, kinahanglan balaan ta. Nanglan wa tay atraso sa Ginoo. Amen ba? Amen. Katapusan. Ningon ang Ginoo, if my people shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Amen. No? Turn from their wicked ways. Let us pray for healing sa atong kinabuhi. Amen. Dili lang kay humbled life, holiness in life. Let us pray for healing sa atong kinabuhi. Amen. Manineha, we experience spiritual sickness. Kay tatanan, pwede tang mahitabo nga masakit ta sa atong spirituhanon nga kinabuhi. Healthy man siguro kag lawas, pero imong espiritu, imong relasyon sa Dios masakiton. Amen ba? Pagampo gyud ta nga makalingkawas ta ni ana nga sakit, nga dili ta magumon ana nga sakit, nga atong kinabuhi dili siya kanon ni ana nga mao nga sakit. Cancer na siya. Kutkuto na niya ang atong kinabuhing spirituhanon. Dapat na nato bantayan. Unsa man na siya nga mga sakit nga spiritual weakness, sickness, number 1, unbelief. That's right. Unbelief, kanang pagkadili matinuohon. Amen ba? Dili matinuohon. No? Di gyud ganahan ang Ginoo ng taong dili matinuohon. Look at your Bible, Hebrews chapter 3. No? Hebrews chapter 3. Verse 11. Verse 10. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart. They have not known my ways, so I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take it, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Good. No? Sin of unbelief. Kay bawkaon sa gingon da evil heart of unbelief. Sa ato pa nagikan nas kasing-kasing. No? Nag-umido na sa atong kasing-kasing. Mga kapungot, kapaitan sa kinabuhi. No? Mao na siya magbantay ta ana. Amen. Unbelief, because unbelief is a manifestation of a weak faith. Good. Weak nga pagtuo. Not just unbelief, spiritual sickness na siya. Unbelief, number 2, disobedience. Kanang pagkadili, unsa na, masinugtanon. Oh, disobedient kay ba? Pulong sa Ginoo. Amen ba? Paminaw mo, kamo nga mga naay responsibilidad sa simbahan, buhata na siya kay inyo ng commitment sa Ginoo. Right. Dili na ninyo commitment sa pastor, sa Ginoo na nga commitment. Kay kung ako pala'y nagsweldo ninyo niya, di mo magtarong og trabaho, kutobra mo ugma. Yung salamat sa Ginoo, kay grasya sa Ginoo, nga nagpadayon gihapon ta, masken badlungon ta. Amen. That's why, naagani mo'y responsibilidad sa simbahan, buhata na ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing. Amen. Kaya na mo i-bless sa Ginoo. That's right. Amen ba? Spiritual sickness of unbelief, spiritual sickness of disobedience, then spiritual sickness of doubt. Pagduha-duha. Pagduda. Unsay gingon sa Bible, kanang double-minded man is unstable in all his ways. Amen.
No? Muna nga kanang tawo nga maduha-duhaon, dili gyud na siya makaalagad sa Ginoo tibok niyang kasing-kasing. Ano man, naay reservation kanunay diha niya. Amen. Mag-faithful ka kuno, magpadayon ka ko aning simbahan na. Ningon si kuan nga nindo to dito, may sigurong adto lang ko. Nya na naa ka. Magduha-duha ka. Amen ba? Sasa ka nga simbahan, the same preaching, the same rana siya nga mga wali. Maigo ra gyud gihapon ka. Amen ba? Muna nga, ang importante mga igsuon nako diha sa Ginoo nga unsa man, right ta sa iya nga tubangan, no? Amen. Not just doubt, disobedience, unbelief, discouragement. Amen ba? Spiritual sickness ng discouragement. Because being discouraged is we lose our self-will. Kana bang di na taganahan? No? Nawa ang energy sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Munang ingon ang Ginoo, hinumdumitoy mo ang pagkaluwas. Remember thy first love. Amen. Aron di ka ma-discourage. Kami dagami pagsulay sa mong kinabuhi ay paminaw ha, wa mi naabot diri ingon ani nga wa mi niagi kalisod. Pwede lisura sa mong kinabuhi dili nindot among giagian, nagtuo lang mong nindutan ni Pastor Marco, wali, oy paminaw, grabe, daghan kay mig kalisod among nagian. Siguro kakita mo na more karon nagngisi pero daghan kay mig mga kasakit sa kinabuhi. Daghang mga kalisdanan ay pagtuo nga lindot ang kinabuhi, lisod ang kinabuhi. That's right. Kung tuo lang mo nga nindot ang kinabuhi, pero salamat sa Ginoo nga gaan ang kinabuhi kay naa ang Ginoo. Amen. Amen ba? Naa ang Dios. Because when you get discouraged, mawana nimo ang energy sa imong pagpangalagad sa Ginoo, mawana ang kalipay sa imong pagpangalagad sa Ginoo until you will move away from God. No? Balin-balhin ka, magpauyon ka sa imong kaugalingon, kita kog membro sa una nga uyon-uyon, no? Kita bitaw mi kausa sa nagsugat mi kausa sa Park Mall, lihay. Ano mo lihay ko ka na kay atraso nako nga ako kaluoy sa Ginoo di ko ganahan ako'y kaaway. No? Importante gud mga higala nga dili ta ma-discourage. Muna si King David, this would be the last verse that we will read sa 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. Ablihay yung Bible, ay magtugtog diha. Amen. Matagak mo sa lingkuranan. 1 Samuel chapter 30 verse number 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his son and for his daughter. But David encouraged himself in the Lord his God. Dasiga imong kaugalingon diha sa Ginoo. Amen. Timan ini ingna gyud imong kaugalingon, anak ko sa Ginoo, one day mo adto kog langit. Di ko magpadaan ning discouragement, di ko magpadaan sa yawa nga malayo ko sa Ginoo. Magpaduol gyud ko sa Ginoo. Amen. Ay padaan ng discouragement, ay padaan ng mga sulti-sulti sa tao. Timan ang kanang mga sulti sa mga tao nga dili maayo sa imong Kristohanon nga kinabuhi sa likway na. That's right. You seek counsel from the man of God, from the faithful member of the church. Pangay tambag sa mga taong maayo nga maayo spiritually. No? That's why sa diha nga nagampo ningon ang Ginoo nga mag-humble sila, mangita sila sa Ginoo, mupaubos sila, then ingon ang Bible, then will I hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Ayuhon tas Ginoo. Maigsuon ako diha sa Ginoo, mga membro sa Emmanuel Bible Baptist Church, always remember this. Kanunay magpaubos tas Ginoo. Magpuyotang balaan. Amen ba? Magpuyotang balaan. Then magpuyo ta nga unsa man. Magpuyo ta nga magampo ta nga ayuhon ta sa Ginoo. Amen. So I hope this evening mga igsoon ako diha sa Ginoo na blessed ta. Amen. I hope ma-apply ni nato sa atong kinabuhi.
Because niingon ang Ginoo dito ni Samuel, but magpalayo gani ka nako sa akong pulong, akong kadaot sa imong panimalay ug sa gingharian nga akong gitupiyal nimo. No? Let us draw closer to God. Amen ba? Yes. No? So the kind of prayer we ought to ask God, pray for a humbled life, pray for holiness in life, then pray for healing in our life. Yes. Amen? Let us bow our head. Let us pray. Lord, salamat kayo ng kagabion. Salamat Ginoo sa mga pag-uban mo kanunay. Salamat Lord God sa imong grasya ug kaluoy. Lord God, pray me i-bless among kagabion naman, even the member imo sila Ginoong panalanginan nga sila Ginoo magkinabuhi Lord uyon kanunay sa imong kabubuton. Ining ka gabion amo kining gitugyan nimo ang tanan Lord, in Jesus mighty name we pray. Amen. Salamat Amen. Sa Ginoo ning kagabion. Then let us magkita ta karong Sunday, amen. Amen. Salamat sa grasya sa Ginoo. Okay, so atong tapuson ato ang evening service, song leader please. Okay, so before sa mga sa Diyos ang imay, tawgon sa nato itong pastor, kantahan nato happy birthday. Alay, pastor! Once again, ready, sing! Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time is your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Sweeter, sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus love is sweeter. Sweeter as the years go by. Amen. Thank you, thank you. Ito gyangyo si Brother Joseph Mark. Maganta sa og. Mga sa tawag to God be the glory. Page 198 sa Diyos ang imaya. Everyone sing! Sa Diyos ang imaya kay gugmasiya kanato gihatag niya si Jesus ang atong masilot gibaylan niya baga kinabuhi kita sa dayon dahil kung ta si Jesus pasidungan siya dahil kung ta si Jesus magmalibayon ta ang dalan siya ngadto sa amahan siya himayahon kay gamanan man. Last verse, ang atong kalipay na kang Jesus na nagbuhat sa mga nagkukulang. Apan ang kalipay kang nilitugnan, mao ang pagbalik sa Ginoo ta. Dahil kung ta si Jesus, pasidunggan siya. Dahil kung ta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayahon kay gamanan man. Amen. Amen. Okay, so before tayo mag-closing prayer, word of blessing, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ito ang yun na teksoon, Brother Joseph Mark, pag-closing prayer palihog. Ngayong gabi.
Dodong ko ng ulo yung mata. Pray the Lord, salamat sa kagabihan karon. Salamat Ginoo sa pag-iusa ng mga kaigsuonan sa pagkampo, sa pagminas ng pulong. Salamat sa mga blessing natin sa pulong ng isang pastor, Ginoo. Salamat sab sa lain nga tuig yung magyatag sa mga pastor, yung mga idugang niya Lord na mo siyang gigiyahan, mo siyang gibantayan kanunay. Lord, salamat nga ikaw butang niya sa ministry Lord, mapakaon ng mga kalagi sa imong pulong, nagampong ni Lord, nimo pang dugangan og mga tuig ang iyang kinabuhi. Gamit pa nimo sa ministry, anin sa pagbantay, pagkakaon sa mga kalagi. Sa Lord, siya may panglawas. Bisan pa ang damang mga kasing-kasing na nauna sa malabot na service sa Domingo, protection nimi sa mga pagkalulong, kung sa mga pagmahulay Lord, nagampong may mga protection mo, palayan mo sa mga dapat na elementos. Salamat na lang. Blessings kayo mag-iwag po sa mga kinabuhi. Kinita ng tagyan, salamatan sa matamis ngalan ni Jesus. Amen. And Amen.